yan si Tulfo. Oy, Erwin, walis ka na dyan. Hindi ka dapat na-reaksi na akusahan ka eh. Bakit ka pinagpipilitan mo sarili mo dyan? Tatakdang repasuhin ng Senate Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo itong pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act matapos nga itong sunod-sunod na mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon kay Tulfo, may mga kakulangan sa batas at sa implementasyon nito na maaaring makakaapekto sa paghatid ng hustisya sa mga biktima. Kasama sa susurin yung age of criminal liability, kakulangan ng bahay pag-asa facilities, mga rehabilitation program at pananagutan ng mga magulang. Layunin ng pagrepaso na magkaroon ng balanse sa pagitan ng rehabilitasyon ng mga kabataan at hustisya para sa mga biktima, Attorney Sal. Panahon na po ba, Attorney Sal, na yung amendahan o repasuin tong batas na ito, tong Juvenile Justice Act? Unang-una, yan si Tulfo. Oy, Erwin, walis ka na dyan. Hindi ka dapat na-reaksi na akusahan ka eh. Bakit ka pinagpipilitan mo sarili mo dyan? Pangalawa, alam mo dito sa TikTok, Yes. may nagtatanong sa akin, Sir, sino ba ang close mo dyan sa Senado? Walang close mo sa akin. Pinapakita ko na nga sa inyo na kilala man kita o hindi, kaibigan man kita o hindi, kakampi man kita o hindi, sa pananaw sa politika at sa ideolohiya. Pag ikaw ay mali, talagang mali ka. Mabibintay ka dito sa programa natin. Pag tama ka, mapupuli kita. O tingnan yan, magbigay mo kayo ng halimbawa, bakit wala tayong kakampi? Natatandaan niyo si Soto? Hindi Yes. ba pinuna natin ang gusto nito? Pinulaan natin dahil kung murahin niya yung Korte Suprema. Criticize siya. Sabi ko, hindi ka abogado. Nakika na. Kung makaasa ka, alam mo, abogado ka samantalang narinig mo lang naman yan sa mga abogado mo. Hindi ka abogado, huwag mong pakialaman yan. Huwag mong ikalat ang iyong kamangmangan sa larangan ng batas. Hindi ba, banat ko yun, ha? Masakit ko yun, kung tutusin. Pero nung dinidimanda naman siya na panagutin sa kanyang mga masasakit na salita laban sa Korte Suprema, ano sabi natin? Hindi pa pwede. Huwag mong parusahan yan sapagkat yan si Soto, kahit na nagkakalat ng kanyang kamangmangan, yan ay kasama sa freedom of speech and of the press. Kalayaan niya yan magpayag kahit na mali. Kahit na ihayag niya yung kamangmangan niya. Kalayaan pa rin yan. Hindi po pwedeng parusahan yan. Hindi po ba? Kagaya niyan, yung si Getzel yan, nandiyan sa mayoriya yan. Pinupuna rin natin na mayoriya, kahit yung minorya. Pero dahil pinagdududaan siya, parang ayon sa kanyang presiding officer, yung artikulo natin, papatunay sa inyo na kung anong tingin kong tama, doon tayo. Sa tingin natin pwedeng-pwede itong presiding officer. Di ba sabi ko sa artikulo, isang karangalan ang maging presiding officer, makasaysayan. At hindi dapat tanggalan ng isang senador na naging Senate President ng pagkakataon na mailagay siya sa kasaysayan ng bansa na siya nag-preside sa impeachment trial at mabigyan ng karangalan. Huwag natin tanggalin sa kanya. Lalong-lalo na, gaya ng sinabi natin, lumalabas na matalino, may sentido ko mo, hindi naman nagpapakita ng bias, hindi man mayabang, wala kang maipuna sa kanya, hindi kagaya ng mga ibang narya. Puro yabang, yabang dito, yabang doon, wala namang laman. Hindi po ba? So, kaya, wala akong close. Lahat yan open season. Pag nasa tama ka, maniwala ka, I will praise you and defend you to high heavens. But if you're wrong, believe me, there will be hell for you. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue ito,
babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, Canada mula July 1 hanggang 4 sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Layunin ng pagbisita na palakasin yung ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan at depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at iba pang mahalagang sektor. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga negosyante at sa mga Filipino community sa Canada. Ito yung magiging unang pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng 11 taon. Ano nang po ang inyong reaction dito, Attorney Sal? Nako. Talaga naman kung presidente natin, hindi na talaga natuto ito. Hindi ka na natuto. Alam po nila. Isang tungkulin ng isang presidente na ipangalakal ang ating bansa, ibenta na maganda, mag-invest kayo dito, okay yan. Ang problema ho, marami siyang trabaho ngayon dito na nangangailangan ng kanyang atensyon. Wala na akong ginawa kundi palagi galing sa Canada, galing pupunta Canada naman, pupunta ngayon saan ba siya galing dati? Sa Japan, sa Russia, kung saan eh. Tapos ang dami niya sinasabi sa atin na may investment. Wala naman, kahit isang, wala tayo nakita. Otherwise, kung meron, sana pinagmalaki na nila. Wala naman sila sinasabi. Kaya nga bagsak ekonomiya natin. Pangalawa, ang laki ng problema natin dito. Nagkakahati-hati na nga tayo dahil sa kagagawa natin at pamumulitika niya. Tapos meron pa tayong earthquake. Hanggang ngayon, maniwala ba kayo? Meron nung nag-text sa atin. Yes. Yung isang araw, Jensen victim. Sabi niya, humingi siya ng tulong kasi daw yung isang structure doon sa bahay nila, nagimana, basta madaling sabi, ang nabigay lang daw ng DSWD ay 5,000. Kung maaari daw itulungan natin siya. Kaya sabi natin, sige, i-return kita sa mga senador, sa mga kaibigan natin dyan, whether close or not, basta ang trabaho natin, i-repair ko kayo. Kasi kung sa akin kayo aasa, wala na tayo sa Malacanang, ang mga ibibigay ko lang tulong sa inyo, pakiusapan natin yung mga may kakayahan, may tungkulin, na yun ang kanilang trabaho, tumulong sa inyo. Ibig sabihin, kulang. Hindi sapat ang binibigay ng tulong sa mga biktima ng earthquake dyan sa Jensen. Kaya sa halip na tayo maglakbay kung saan-saan, sa halip na mag-focus tayo sa impeachment para lang siraan si Inday Sara, sa halip na itago natin sa pamamagitan ng hindi pagtawag, pag-imbestiga dun sa mga tinuturo ng mga resource persons na nagnakaw ng pera ng bayan at utak, tayo ay mag-concentrate sa pagtulong din sa mga earthquake victims, sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan upang mahinto ang pangunahing tumataas ang presyo. Yun ang dapat pero ang problema, wala enjoy while in power at the expense of the taxpayer. Pwede, sa totoo lang, yun ang sinasabing dahilan para pumunta siya ron. Pwede naman nung gawin yun. Pwede naman niyang iutos yun sa foreign secretary. Pwede iutos yun sa ambassador. Lahat yun pwedeng gawin Bakit ba yung paa mo, Mr. President, parang magkakasakit ka kung hindi ka alis ng bansa para magliwaliw? Hindi po ba? Mali. Ayan. Maraming salamat po muli, Attorney Sal.